Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Yes. May I request na tayo pong lahat ay magsitayo sa pagbasa ng mga talata or sa ating scriptures reading. Gagamit po ako ng ating magic glass. Si Pastor Bong gumagamit din eh. Nagaya ko sa kanya. So, our scripture reading from the book of John, chapter 15, verse 1 up to verse 8. So, this time, babasahin ko po itong buo. Pagka medyo mahaba, hinihiksian ko lang. So, ito, mahiksi lang po ito. I am the true vine, and my Father is the vine grower. He removes every branch in me that bears no fruit. Every branch that bears fruit, He prunes to make it bear more fruit. You have already been cleansed by the word that I have spoken to you. Abide in me as I abide in you. Just a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless abide in me. I am the vine, you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit. Because apart from me you can do nothing. Whoever does not abide in me is thrown away like a branch in the withers. Such branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask for whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit and become my disciples. Let us pray. Lord, continue to bless us, help us to focus in your word, and be the center in our life. In Jesus' name, amen. Okay. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, my dear brothers and sisters in Christ. Last Friday, siguro nag-alert po ang inyong mga cellphone. Di po ba? Nawalan po ng kuryente, sandali, pero pagkatapos po nun, ay nag-alert yung mga cellphone natin at ang emergency alert. At ang sabi po doon, Alberta Emergency Alert, Public Health Alert, issued by Government of Alberta, new COVID-19 restrictions are now in effect for hotspot regions across Alberta. Please follow the rules, get vaccinated, and go to outdoors for safety, socialize while distancing to help stop the spread. Tapos to learn more, visit kung ano pa yung sinabi doon. Mga kapatid, hindi ko naman po kontrahin kung ano man po ang inyong mga paniniwala. But as a believers, as a Christians, let us follow the protocols. Let us follow the rules by the government. Para din po sa atin yun. Napakaganda na meron pong mga ganito, na mga restriction, na mga order na ganito para po sa safety ng bawat isa. Nakalulungkot po, maaaring hindi tayo o hindi isa sa mga pamilya natin yung mga biktima ng nangyayari. Pero sa mga ibang bansa po, halos ang buhay ng tao ay wala ng kabuluhan, itinatapon na lang at may mga nakaredy na mga hukay para paglilibingan ng kanilang mga patay. Dahil wala na pong lugar dun sa ospital, wala na rin pong lugar sa cremation, wala na rin pong lugar dun sa mga sementeryo. Kung ano na lamang pong bakanting lote, dun na lang po tinatapon. So, napakaganda po ng paalala ng government. Nanood po ako ng news last night, pinanood ko po yung sa Alberta, at yung Alberta Premier natin, si Jason Kenney, ay nakikiusap siya
sa bawat citizen, sa bawat mamamayan ng Alberta, please, follow the guidelines, follow the rules. Dahil masyado na pong tumaas yung affected dito sa Alberta. Kung atin pong titingnan, maaaring tayo sabihin natin, hindi ako tatamaan yan, naniniwala ako kay Christ na i-cover niya ako ng Holy Spirit. Yes, that is our faith. But, let us follow the government dahil dito po ay inilagay ng Diyos para pamahalaan ang gobyerno at ang under dito. So, mga kapatid, gusto ko lamang pong iyon ay iwanan sa bawat isa sa atin. Dahil hindi lamang po ito para sa atin, kundi para sa buong bansa na ngayon ay affected at marami na po ang namamatay. Marami na pong umiiyak, lumuluha. Pero ganun pa man, nais ko pong pansinin natin ito, yung John chapter 15 verse 1 to 8, the faithfulness of staying connected. Let us see what is the good news behind this chapter. Some branches produce fruit and are pruned, cared for, and nurtured. Some branches do not produce fruit and are removed, thrown away, and burned. Mga kapatid, if we are not careful, we'll get stuck categorizing ourselves. Ano ba tayo? Tayo po ba ang branch na nagbubunga o tayo po ba yung branch na hindi nagbubunga? There is, however, a deeper issue than the production of fruit. Productivity does not usually create deep, abiding, and intimate relationships. It creates transaction. Hindi po ba? Kaya minsan mayroon tayong mga anak na sinasabihan natin na gumawa ka muna ng something na magagawa mo na yung mga productive work. Jesus is not talking about or demanding productivity. He wants and offers connectivity, relationship, and intimacy. Sa panahon po natin, iyon ang kailangan at hinihingi ng ating Panginoon. Connectivity, relationship, and intimacy. Dito po sa book of John, chapter 15, meron pong main 4 characters. Ang una po dito, the Father is the vine grower. Pangalawa, Christ is the vine. Siya ang tunay na puno ng ubas. Pangatlo, the disciples are the branches. At yung pang-apat, those who do not abide in Christ are useless or non-productive branches. So, kaya po pagka nabanggit na natin yung vine grower, siya yung Father, siya yung God the Father. Yung nabanggit natin yung vine, siya si Christ, siya yung ating Panginoon. Yung branches, yung mga disciples, at yung mga mananampalataya. At yung mga hindi sumusunod, yun yung mga hindi nagbubunga. This is the truth we learn from John chapter 15 verse 1 to 8. Listen, the key to effective Christian living and powerful fruit-producing lives is not how much the Bible you know, or how long you pray, or what church you go to. The key to being used greatly by God is abiding in Christ. Kinakailangan na tayo ay nakakonect sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, ang cellphone niyo o yung mga gadgets niyo, laptop or mga desktop, kapag ka mahina yung wifi, nalulus yung signal. Minsan nababagalan kayo, nahihirapan kayo na mag-download kung ano man yung ida-download niyo. Sasabihin, hindi ka makakonect. Pero kung ikaw ay nakakonect sa wifi, ang ganda, napakabilis mong i-search yung gusto mong i-search, napakabilis mong i-download yung gusto mong i-download. Ganon din sa buhay at pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kinakailangan nating manatiling nakakonect at nakaugnay sa ating Panginoon. This theme is one of the Apostles John's favorite. His book of 1 John, yung book of 1 John, is written entirely around the importance of abiding in Christ.
And his gospel is the only one which goes into great detail about what Jesus told his disciples during the Last Supper in the upper room. From the book of John, chapter 13 up to chapter 17 is called the Upper Room Discourse and is the most intimate and loving sermon of Christ in the Bible. Ngayon, tingnan po natin yung chapter 15, verse 1. Una, ang sabi po dyan, I am the vine, my Father is the vine dresser. Sa ibang salin or in other translation, vine dresser or vine grower. Or in other interpretation, farmer. Tingnan po natin, ano po ang pakahulugan dito sa salitang ito? It is important that we gain a proper understanding of the title True Vine. Ang sinabi doon, ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Because there are many false vines sa panahon po natin ngayon in the world today. Ano po ba yung mga false vines? Hindi po ba na minsan hindi tayo aware dito sa halimbawa sa isang puno, iniisip natin na ano to, cherry to, wild berry to. Noon pala hindi naman pala siya wild berry, hindi naman pala siya cherry. So nalilito tayo kung hindi tayo pamilyar doon sa mga puno. Iniisip natin na duhat, siniguelas ito, nung pala ubas na siya. So, ganun din sa mundo natin ngayon, meron pong mga false vine na kung saan ang paniniwala ng mga ibang relihiyon, ng mga ibang sekta, sila ang tama. At itinuturo ang mali na pinipilit nilang maging tama. Okay, pansinin na lamang po natin dito. Kung hindi ka po pamilyar dito sa lugar ng Brooks at na first time mo nagpunta sa lake dito sa Brooks, hindi natin alam, man-made lake pala yun, di po ba? Pero ang hirap paniwalaan kasi malaki rin siya. Man-made lake. Tapos, kung uwi ka naman sa Pilipinas at hindi ka rin pamilyar doon sa Manila Bay, ito ay ginawa ng man-made Manila Bay Beach with dolomite sand. Kung first time yun, mapapawaw ka dahil ang ganda. So, pwede natin itong ihalin tulad na ito yung mga parang mga false, mga mali. Pero tingnan po natin sa ating paniniwala, sa ating relihiyon, o sa ibang mga sekta, man-made substitution to God, such as religion and philosophies that have no life in them, can be likened to a false vine. Marami tayong mga ribulto o mga larawang inanyuan na niluluhuran na kapag tayo ay lumapit ayon sa ating paniniwala na sila yung tumutugon at nagbibigay ng kasagutan doon sa ating mga panalangin. Parang isang paniniwala o ibang mga espiritu na kung saan iyon yung ating pinaniniwalaan. Pero ito yung mga false vine or yung mga false religion and philosophies. Jesus likened himself to the true vine because he alone has the life that people attempt to find in these empty religions and philosophies. Si Jesus ay inahalin tulad sa isang tunay na puno ng ubas na ito ang hinahanap at sinasaliksik ng marami tao na kung saan ang kailangan nila si Jesucristo, ang tunay na puno ng ubas. Dito po sa book of John chapter 14 verse 6, ang sabi ron, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. I am the vine. Si Jesus mismo ang tunay na puno ng ubas. Pangalawa, dito po sa
verse 2 and 3, the pruning. Sino po ba ang may kinalaman dito sa agriculture? Maaaring marami sa inyo. May kinalaman kayo sa pagtatanim ng mga halaman at alam nyo kung ano yung damo at kung ano yung flowers. At alam nyo kung ano yung puno at kung ano yung mga perennial. Ano pa ba yung sinasabi doon? Perennial at saka yung mga seasonal na mga halaman. Ano po? Ang sabi po rito sa John 15, 2 and 3, every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Kanina, sinabi natin na yung mga branch, ito yung mga disciples. At yung mga branch na ito ay pwedeng ikaw. Sapagkat ang pinakapuno natin ay si Kristo o si Jesus na ating Panginoon. Jesus likened the disciples to branches. Inahalin tulad ang mga disipulo sa branches o sa mga sanga. Ngayon, binanggit po doon sa ating binasa kanina, sa ating scripture, two types of branches. One, that are fruitful and fruitless. Doon po sa Ephesians chapter 5 verse 9, ang sabi po ron, fruit Christian character that brings glory to God through life and witness. As it is. Yung fruit na ito yung nagbibigay ng glory o kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay at ng kanyang patotoo. We were connected to the true vine the moment we received Christ as a Savior. Di po ba napakasarap na isipin na tayo pala ay mga sangarin na nakaugnay sa ating Panginoon? The moment we receive Christ as our Savior, this is the time that we are clean because of the Word. Yung sinasabi na kayo ay malinis na dahil sa salita ng Diyos. Believers are responsible for bearing fruit. Ngayon, hindi lamang pala tayo tatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At hindi lamang niya tayo basta anak, kundi tayo rin ay mayroong duty and responsibility to bear fruit. Ano po ba para tayo ay magbunga? Magbubunga tayo. Meron nga po na nag-message sa akin dahil pinagbabati po ako doon sa dating kong church, sa dati kong destino sa Bulacan, na yung team nila, each one bring one. Hindi po ba? So ganun din, kinakailangan din nating magbunga ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagdadala ng isang kaibigan kasama sa paanan ni Jesus, or bring one to Christ. Believers are responsible to bear fruit. Jesus warned that God, the farmer, will cut off any fruitless branches. Kung ikaw ay hindi nagbubunga sa iyong pananampalataya, meron kang consequence. So we will see in the further part of this message. Fruitful branches are pruned that they will be more fruitful. Pruning implies the removal of hindrances to the believer's spiritual growth. Kayo po, kapag meron po kayong mga tanim sa bahay at nakita niyo po yung mga sanga nito na yung iba ay hindi naman nagdadahon, hindi naman sumisibol yung bulaklak, pinuputol niyo na po yon. Ang tawag daw po doon ay sucker, para mabigyan naman ng luwag o space yung mga ibang branches na buhay, nagdadahon, nagbubunga, para siya'y lalong makapamunga ng sagana. Noong isang araw, binungkal ko na po yung apple tree namin, inayos ko na yung mga branches na hindi naman nakitaan ng pagsibol ng dahon, pinutol ko na po siya, kinat ko na rin po siya. So, para mabigyan ng space. Ganun din pala sa buhay natin, bilang mga
Kristiyano. Pruning implies the removal of hindrances to the believer's spiritual growth. Mga kapatid, ito po yung kagandahan ng kung bakit may pandemic ngayon. Kung bakit mayroong COVID. Let us put ourselves into these branches. Yung ako po sa sarili ko, or kayo din po sa sarili nyo, we are in the process of being pruned. Tinitingnan ko po yung sa isang side na lagi natin iniisip ang pandemic o yung COVID, laging masama yung epekto. Maraming ang namatay, maraming nawalan ng kabuhayan, maraming na-lose yung mga property, maraming nawalan ng mga pag-asa, mga naging hopeless o helpless. Pero sa isang banda, tingnan po natin ito sa relasyon natin sa Diyos. Ito ay isang pamamaraan din ng ating Panginoon. It is also a process na pinupron niya tayo. Yung buhay natin, inaayos niya. Inaalis niya dahil nakakalimutan nating alisin yung mga bagay na nagiging hadlang o hindrances sa ating paglagong espiritual. Dahil tayo ay nagiging busy in socialization, in other world, na nagbibigyan lamang natin ng panahon yung ating Diyos kung maalala na lamang natin. Ngayon, dahil dumaranas ng ganito ang buong bansa ang krisis, may krisis na ganito, lahat nakakaalala sa Panginoon. This is the time that God are pruning us, and we are still in the process. God is good. Our relationship in Him become fruitfully and abundantly. Isa pang dahilan, hindi inaalis ng Diyos ang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Ang pinuputol at itinatapon ay yung mga bagay sa buhay natin na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo namumunga bilang mga Kristiyano. Ano po yung mga dahilan na ito? Tulad ng masamang bisyo, masamang ugali, kasalanan, at iba pang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Lahat po tayo nakaranas na siguro ng travel dahil nakarating tayo from Philippines, nakarating tayo dito. At minsan yung iba sa atin ay nakailang beses nang bumalik mula dito sa Pilipinas. Naka-experience na rin po siguro tayo na yung mga check-in baggage po natin, kapag kinilo, minsan sobra. Kaya ang ginagawa doon, pinaalis yon. Nung ako po ay umuwi, pagbalik ko po dito, pabalik na po ako dito sa Pilipinas, ang dami kong dala. Dahil maraming mga pasalubong na ibinigay yung aking mga kapatid para sa aking mga anak, sa aking asawa. Nung chinek-in ko na po siya, excess ako ng sa kilo. Sobra. So ang ginawa ko, sa halip na yung mga pasalubong yung tanggalin ko, tinanggal ko na lang yung mga ibang damit ko. Yun na lang yung inalis ko at saka binigay ko sa kapatid ko para sumakto yung timbang. So mga kapatid, ito rin po yung mga bagay na kung saan ay inaalis ng Diyos sa atin para makapamunga tayo ng sagana. Masamang bisyo, masamang ugali, kasalanan, at mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. In other words, ang tawag naman natin doon, yung mga excess baggage. Baka meron tayong mga excess baggage sa faith natin, sa ating faith journey, sa ating Panginoon. Kalimutan na po natin ito, alisin natin ito, iwaksin natin ito, itapon natin ito. Kailangan isuko sa Diyos ang mga dahilan kung bakit hindi tayo nagiging mabuting sanga at hindi nakapamumunga. Putulin, alisin, itapon ang mga ito. Magsisi at manumbalik sa Diyos. Hayaan na ang banal na Espiritu ang kumilos sa buhay natin. Naalala ko po si Pastor Bong nung linggo, nagme-message siya. Sabi niya, baka daw po kayo nakakatulog na dahil malumanay siyang magsalita. Ako naman, kahit wala naman akong mic, napakalakas ko namang magsalita. Kaya si misis ko naman, paalala sa akin, Daddy, hinaan mo lang yung boses mo. Parang kang laging nagagalit. Ito na po yung normal na boses ko. Kahit wala po akong mic,
malakas talaga yung boses ko. That is normal. It does. Huwag niyo po ako mami-misinterpret na kayo sinisigawan ko kapag ka nagtaas yung boses ko. Ngayon, gusto ko lamang pong balikan. Kasi doon po sa binasa natin sa John chapter 15 verse 1 to 8, yung sinasabi ron, yung mga sanga na hindi nagbubunga, pinuputol, inaalis, itinatapon, at sinusunog. Ngayon, tingnan po natin. Dahil binasa ko sa ibang mga translation at sa mga ibang mga komentary, tingnan po natin. The unfruitful branches which are taken away. The Greek word for taken away is ere. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. A-E-R-E-I. Ere. Para bang pinaspell sa iyo yung Google. G-O-O-G-L-E. What's the spell? Gulo-gulo. Ito po, ere. And can be translated as either lift up or takes away. Ano ho? The Greek word means lift up or takes away but never cuts off yung branches ng ubas. So, how are we to know which translations to use? So, ang tinignan po ng sumulat, ang sabi niya ron, in-interview niya yung magtatanim o yung farmer dun sa ubasan. Yung ubas po pala, yung mga sanga na ito, kapag ka ito ay hindi mo napansin at nalaglag sa ground, sa lupa, gumagapang siya at nagkakaugat. Pero hindi po malalim yung ugat. Pero ganun pa man, yung branch ng ubas na ito, nagbibigay pa rin siya ng bunga. Pero yung bunga niya, hindi matamis. It is bitter. Sabi ron. Grapevines, if left unattended, will grow along the ground, and if left laying on the ground, will send little roots down into the soil rather than produce any fruit. And many produce a few tiny clusters and bitter grapes. But since they are trying to draw nutrients from the soil where their own roots cannot get deep enough, they will not produce grapes. So ngayon, ang ginagawa po ng farmer o ng vine dresser, kapag meron siya nakita ng mga sanga doon ng ubas, inaano niya to, pinupulot, tapos nilalagyan niya ng tukod o ng balag. Ano ho? Pagkatapos yung branch na ito, ay ikinakabit niya mismo doon sa pinaka-vine, sa pinaka-puno. Yun po pala ang ginagawa. So, nagkakaroon ulit ng connection doon sa puno, yung branch. At sa katagalan, ito ay nagkakaroon ng sapat na nutrients at ito ay nagbubunga. So when a vine dresser comes along and sees branches lying in the ground, he knows that what they need is not to draw their own nutrients from the soil, but to get their nutrients from the vine. Because the vine root system goes deep. And so what does he do? He lifts the branch up off the ground and support in the air with terrils or lattice work. This way, the branch has no choice but to draw all of its sustenance from the vine, and as a result, will produce many sweet clusters of grapes. Mga kapatid, ito pong pandemic na ito ay pansamantala lamang. Para lamang po tayong sanga ng ubas. Na ngayon ay parang hopeless, helpless, wala na tayong magawa. Iniisip natin na hindi natin na ito kaya. Pero there is a time na darating ang Panginoon, dadamputin niya tayo, ibabangon niya tayo, at muli niya tayong i-connect sa Kanya. Iugnay niya tayo sa Kanya para tayo ay makapamunga ng sagana. Pangatlo, tingnan po natin. Doon po sa chapter 15, verse 4, 7, and 8, at kung babasahin nyo hanggang 11, ay pwede din po yun. Ang sabi rito, abide in me. So, to make the long verses short, ang sinabi na lang po doon, stay connected to the vine. Abide in me, stay connected to the vine.
Mga kapatid, patuloy at patuloy ko pong sasabihin sa inyo, huwag po tayong bibitiw, huwag tayong susuko. Kung tayo man yung sanga na ito na hindi namumunga ngayon, huwag nating hayaan na mawala ang ating koneksyon sa puno o sa the vine, ang ating Panginoon. Branches can't bear fruit apart from the vine, ang sabi doon. Likewise, Christian can bring glory to God through life and witness unless they remain in Christ. In order to remain, or in other translation, in order to abide in Jesus, we must treasure God's Word in our hearts and minds, making it the guide for our actions. Ano po doon sinabi? If you remain in me and my words remain in you. Doon po sa verse, between verse 4 and up to verse 8, ang sabi ron, ask for whatever you wish and it will be done for you. Di po ba? Kung tayo ay mananatiling nakaugnay sa ating Panginoon, sabihin mo lamang kung ano ang iyong kahilingan. Para pang tayo nakakita ng genie sa isang bote. Hindi ba? Pagka binuksan mo yung bote, lumabas yung genie, o mag-wish ka na kung ano gusto mo. Pero ito, yung ating Panginoong Hesukristo mismo, ang provider ng lahat ng mga bagay, ang nagsabi, ask for whatever you wish, and it will be done for you. That is the first. We must treasure God's Word in our hearts and minds. Yung first na yon ay may kasunod. Second, third, and fourth, fifth, sixth, at kung ano-ano pa yung susunod, ay paalala na lamang, maintain the habit of constant, intimate communion with Christ in order to draw strength from Him. Yung i-maintain mo na lang yung kaugnayan mo sa Diyos. Huwag mong hahayaan na muling maputol ang ugnayan mo sa Diyos. Obey His commands, remain in His love, and love one another, resist all sin, and yield to the Spirit's direction. Nung ginagawa po namin, kami po ni AJ, ito pong si AJ ay aking panganay. Madalas kaming merong connection nito kapag ako yung pagsesermony ni Pastor Bong. Pagka sinabi na sa akin ni Pastor Bong na, Pastor Jan, ikaw yung mag-sermon sa ganitong araw. Yung that day, iisipin ko na po kung ano yung i-message ko at i-prepare ko na siya. For the whole week, bago dumating yung linggo, nakakonect na po ako kay AJ. AJ, ito yung message, ito yung topic. So, ilalagay niya na kagad sa computer niya yan. Tapos, i-prepare mo yung PowerPoint at ipa-finalize natin ng Saturday night. Kasi po, Saturday may trabaho pa ako. So, pagdating ko sa bahay, 11, mga 11:30, ipag-prepare pa niya ako ng pagkain eh. Dad, kumain ka na ba? Kain ka muna. Bago mo gawin yung PowerPoint, i-finalize natin. So natulog po kami kagabi, mga alas 2 na. Ginagawa niya yung PowerPoint, inaayos niya. So meron po kami connection. Pagkatapos nun, doon po sa ginagawa natin, sabi ko, AJ, i-delete mo ito, hindi na ito kailangan. Pero in the long run, nung matatapos na, nasaan yung i-delete mo? Pakibalik mo nga ulit. Can we see? This is called or thought. Tingnan niyo po yan. If you feel like you're losing everything, remember that trees lose their leaves every year. And they still stand tall and wait for better days to come. Ilang taon na po tayong nasa pandemic? 2 years na po. Pero isipin natin, para lamang din tayong puno na nawalan tayo ng panahon na kumilos, na nawalan tayo ng panahon na mamasyal sa gusto nating puntahan. Parang limited yung ating mga resources o yung mga gusto nating gawin. Minsan, kapatid, ikaw mismo ay dumaranas na mabigat na pagsubok sa buhay mo. Dumarating sa buhay mo na parang walang-wala ng mangyayari at wala ng pag-asa. Tingnan nyo ang sinasabi dito. Remember the trees lose their leaves every year.
and they still stand tall and wait for better days to come. Meron pong plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaring bukas o sa susunod na taon, giginhawa at gaganda ang buhay natin. Mamumunga ka ng sagana, magiging isang buhay kang patotoo para sa Panginoon. Sumunod. Okay. Aware po tayo dito. Hindi po ba? Ang iniisip ng iba, community pantry ay nangyari lamang sa Pilipinas. Pero nung sinerch ko at tinignan ko sa mga news, halos buong bansa ay merong community pantry. At nangyari na lamang po ito, sa bahay nga natin, meron tayong pantry na cabinet di ba? So itong community pantry, sumikat na lang siya dahil ngayon nasa pandemic tayo ngayon. Pero actually, meron na tayong ginagawa. Dati pa, noon pa, meron na tayong feeding program na tinatawag. Meron na tayong food for the hungry. Dito po sa Brooks, meron tayong food bank. At kung ano-ano pa na eat free, come and eat free. Serve yourself. Ano po? Itong community pantry ngayon ginagawa sa Pilipinas, hindi lamang ng government or ng mga non-government, kundi yung mga churches at sa mga other religious at other groups, ginagawa po ito. Meron nga akong nabasa doon may mga nakalagay na ketchup, may mga nakalagay na egg. Pero ang sinabi ron, doon sa egg, sa tray ng mga egg, kumuha ng pang-almusal, hindi ng pang-leche plan. Di ba? Tapos doon naman sa nakalagay sa ketchup, kumuha lamang ng pang-sausawan, hindi ng pang-spaghetti. So minsan nagte-take advantage tayo. Pero ang gusto ko makita natin dito, tingnan po natin ito, na take what you need, bring what you can, and above all, be blessed. Napakaganda po na mga kapatid, ito po ay trending ngayon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong bansa. Kung literal na farmer at namumunga ng sagana ang iyong pananim at punong-puno ang iyong kamalig, ang sarap tumulong sa panahon ngayon, di po ba? Kung sagana naman ang iyong kabuhayan, ang sinasabi natin makapal ang iyong bulsa, may bank savings, sarap tumulong. Di po ba? Minsan, sinasabi natin kapag walang-wala tayo, tutulong ako kapag gumanda na ang buhay ko, gumanda na yung income ko, naging stable na ako, tutulong ako. Pero kapag gumanda na ang buhay mo, naging stable na yung income mo, marami ka ng sapat sa iyong pangangailangan o higit pa, hindi mo na iisip yung tumulong. Kung kailan ka wala at saka ka nakakaisip tumulong. Alam po ba ninyo sa buhay ni Job, kung ito po ay gagamitin nating sermon, pero medyo mahaba po iyon. Nawalan siya ng lahat, pero ibinalik ng Diyos ang lahat ng mga nawala sa kanya. So, sa atin po, ganun din. Pero andito po, hindi lamang material na bagay, hindi lamang physical na bagay, kundi food for the soul. Hindi lamang, sinasabi nga, hindi lamang pang pamilya, pang sports pa. Ito, hindi lamang pang physical, kundi pang spiritual pa. Samahan natin ng pagkain spiritual, kung ano man yung ating maibibigay. If you give, it doesn't measure to the amount or how big. It is by your heart and your love. So, kami po ni Jean, modestly aside, hindi po sa pagmamayabang, hindi wala naman po kaming ganun savings, wala rin naman po kaming ganung income. Pero napagkasunduan po namin na yung ibang sumobra dun sa salary namin, ibahagi namin doon sa Pilipinas. Hindi po sa ibang other community, kundi po doon sa minsan nakakalimutan po natin bigyan yung mga church worker. Yung mga church worker, they always think for their parishioner, for their shepherds. Pero itong mga church worker, mga pastors and mga deaconess,
bigyan din po natin sila dahil katulad din po natin sila na nangangailangan. Let us share our blessings. Hindi po ba? Kung ano meron tayo. And it means a lot. Implication. Ano po ba ang implication nito? Jesus said, there are rewards for remaining in Him, as well as consequences for not remaining in Him. I'm not forcing you na kung ano laman ang wallet nyo, ibigay nyo lahat sa pagtulong. Ang gusto ko lang pong makita natin dito, manatili tayong nakaugnay sa Diyos at kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung ano ang meron ka, palalaguin ng Diyos, dodobluhin pa niya yan. At ang ating paniniwala, siksik, liglig, maapaw. Okay, Jesus said, there are rewards for remaining in Him, as well as consequences for not remaining in Him. First, the reward. Tingnan po natin yung reward. Ano po itong reward na ito? AJ. Reward. What is the reward? No? Ang sabi po dito, remaining in Christ is the secret to answered prayer, because the closer we come to Christ through meditation and study of God's Word, the more our prayers rest in line with the nature and words of Christ, making them more effective. Mas lalo tayong pagpapalain kung tayo ay mananatiling malapit ang ating kaugnayan sa ating Panginoon. Yung consequences po, medyo mahaba yung paliwanag dito sa consequences. Alam po naman natin na sinabi ron, puputulin, itatapon, at susunugin. Pero kanina, pagising ko, lumabas ako sa bahay, nagpunta ako dun sa deck, at saka inisip ko kung ano yung word na pwedeng gamitin dito sa consequences. One word. Kung ikaw ay hindi nakaugnay sa ating Panginoon, one word, suffering. Patuloy kang magsasuffer. At patuloy kang magko-complain, bakit nangyari ito sa akin, bakit hindi ako nagiging pagpapala sa iba, bakit hindi ako nagbubunga sa aking pananampalataya. That is suffering, kung hindi tayo mananatiling nakaugnay sa ating Panginoon. Today's takeaway, dito po ako magtatapos. So magmula sa puno ng ubas, naging puno ng papaya. But, it looks funny. But, tingnan po natin mga kapatid. Gusto ko po umikot yung ating kaisipan. Ano po ang nakikita nyo sa larawan na yan? Ano ang pwede nyong interpretasyon sa larawan na yan? Hindi po ba? Magmula doon sa mensahe natin, maaring itong papaya na ito, kasi alam natin, ang papaya, ang puno niya diretso, tapos magbubunga. Pero itong papaya na ito ay parang kakaiba. Maaring binagyo siya. Binagyo ng problema at ng mga iba't ibang mga kalamidad at iba't ibang mga pagsubok. Bumuwal. At sa kanyang pagkakabuwal, nagkaroon siya ng mga branches. At itong mga branches na ito, hindi umalis doon sa puno. Nanatili siyang connected doon sa puno. At dahil sa kanyang koneksyon doon sa puno, tingnan niyo po yung pinakailalim na nasa ground. Unti-unti po siyang umaangat. At kasabay ng kanyang pag-angat, ang kanyang pagbunga. Mga kapatid, ito rin po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Anuman pandemic ang dumating sa buhay mo, anuman COVID pa ang dumating sa buhay mo, anumang mga sitwasyon na mabibigat, mahihirap at mga pagsubok ang dumating sa buhay mo, manatili tayong nakaugnay sa ating Panginoon. And sabi rito, today's takeaway, be joined to the vine, abide in the vine, and you will bear much fruit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.